was dim. How just his ways, how good his discipline, how pure his truth, how kind his goodness, how calm his peace, how long his patience, and all of these he gives to me. So I will Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon at sa pananampalataya. Muli po sa gabing ito ay tunay na ating pong patuloy na nararanasan at nakakamtan ang kabutihan ng ating pong Panginoong Diyos. Yan po ang katotohanan sapagkat sa Kanya pong kabutihan ngayong gabi, tayo po ay muling pinagkalooban niya ng magandang panahon upang tayo ay makapagpatuloy sa ating pong pag-aaral ng Kanya pong banal na salita dito po sa ating online Bible study ayon sa Biblia. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat tunay siyang ating Panginoon at siya'y karapat-dapat na purihin. Siya po ang Diyos na dakila, siya ang Diyos na matapat at siya ang Diyos na mahabagin at ang ating Panginoong Diyos na magpawalang hanggan. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong pinag-aaralan patungkol po sa layunin ng gawa o gawain o ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para sa mga makasalanan. Nung tayo po ay makasalanan pa, ibig pong sabihin, nung tayo ay hindi pa po naliligtas at tayo po ay hiwalay pa sa ating pong Panginoong Diyos sapagkat tayo ay na ipanganak na isang makasalanan, yung pong kasalanan na ating pong namana kay Adan. Ano po? Yung tinatawag po na original na kasalanan. Hindi po tayo naging makasalanan sapagkat tayo'y nakakagawa ng kasalanan, hindi po. Tayo po ay naging makasalanan sapagkat namana natin ang kasalanan ni Adan. Nang siya po ay nagkasala, ang kasalanan ay pumasok po sa sanlibutan. At tayo nga po ay ipinanganak na may bahid ng kasalanan. Ibig sabihin, yung kasalanan yan ay nakatatak po sa atin. Nasa atin po yan. At tayo po ay lumalaki bilang makasalanan ay nakakagawa tayo ng mga iba't ibang klase ng kasalanan. Ano po? Sapagkat yan ang ating naturalisa. Tayo ay makasalanan. So balit yan po sa ating pong kalagayan na yan bilang makasalanan, ang Diyos po ay gumawa ng paraan upang tayo ay mapatawad yan sa kasalanan yan at hindi lang mapatawad kung hindi maligtas mula dyan sa kasalanan na siyang nagpahiwalay sa atin sa Kanya. At ang natatanging paraan lamang po ng ating matuwid na Diyos ay walang iba kung hindi mismo siya ang gagawa nito pong kaligtasan ito para sa atin. Ano po? At siya lamang ang mayroon pong talagang kapangyarihan na gumawa nito. At yan nga po ay sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating pong Panginoong Hesukristo. At yung pong ginawa ng Panginoong Hesukristo na sakripisyo sa krus sa bundok ng Kalbaryo, yan po ang nagbigay ng hustisya sa atin at yan po ang nagbigay ng tinatawag nating satisfaction doon po sa
sa yung tinatawag na requirements, no, ng ating pong matuwid na Diyos. No? Wala pong iba kung hindi ang isang matuwid mismo na walang kasalanan ang makapagliligtas sa atin diyan po sa kasalanan. At yan nga po ay ang ating Panginoong Hesukristo, bagamat siya po ay nasa katawang tao, siya po naman ay hindi ipinanganak na may bahid ng kasalanan. Kaya nga siya ay lumaki dito sa sanlibutan na hindi po siya nakakagawa ng iba't ibang klase ng mga kasalanan sapagkat siya po ay matuwid. At dahil po dyan ay siya po ay nagsakripisyo para sa atin upang tayo ay mailigtas diyan po sa kasalanan na naghiwalay sa atin sa Diyos, nang sa gayon tayo po ay mapanumbalik sa ating Panginoon. At napag-aralan na po natin yung kanya pong mga ginawa nang tayo ay makasalanan pa, at ang ating nga binigyan ng diin dito ay yung pong mga bagay na nagawa na ng Panginoong Hesukristo, natapos ng gawin ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Tayo po ay patuloy pa rin sa ating pag-aaral dito po sa Aklat ng Kolosas, Kabanatang 1. At inumpisa nga po natin yan sa talatang 20 hanggang sa talatang 22 na po yung ating napag-aralan. Ano po yung layunin ng ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo na kanya pong ginampanan at ginawa doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo? Magbalik tanaw lamang po tayo, mga kapatid, upang ating pong mapag-sunod-sunod at masundan yung po talagang ginawa sa atin ng Panginoong Hesukristo. Basahin ko pong muli dito, sabi niya, at sa pamamagitan niya, sa talatang 20 po, hanggang sa talatang 22 yung aking pong babasahin. At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kaniya ang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan. At kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip sa inyong mga gawang masasama. Gayon may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Yan po yung atin ang natalakay noong po mga nakaraang Huwebes, dito po sa ating pagpapatuloy na pag-aaral. At dito nga po, babalik tanaw lang po tayo, ano po yung layunin ng ministeryo ginawa ng Panginoong Hesukristo sa atin, para sa atin, na mga makasalanan, doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Una, upang tayo ay maipagkasundo sa Diyos. Tayo ay maipagkasundo sa Diyos sapagkat bilang makasalanan, tayo po ay kaaway ng Diyos. At nung ang Panginoong Hesukristo ay namatay sa krus sa bundok ng Kalbaryo, ay hindi na po tayo itinuturing ng Diyos na kaaway, bagkus siya po ay handang tayo ay tanggapin kung tayo po ay makikipagkasundo rin naman sa Kanya. Ang pangalawa po ay yung kapayapaan na kaloob po ng Panginoong Hesukristo sa atin sa pamamagitan ng Kanyang dugo sa cross. Na nagkaroon po tayo ng hindi lang pakikipagkasundo, kung hindi nagkaroon tayo po ng kapayapaan sa ating pong Panginoong Diyos. Napayapa po tayo. Dating magkaaway, naging magkaibigan,
Ganyan po ano at bilang dating anak ng kasamaan tayo ay naging anak ng Diyos. At yan nga po ay sa pamamagitan ng dugo ng cross ng ating pong Panginoong Hesukristo. At dito po sa talatang 21, sinabi po, kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, no? Sa inyong mga gawang masasama. Yung pong ating pag-iisip nang hindi pa tayo naliligtas, tayo po ay mayroong galit sa ating pong Panginoong Diyos. Ano po, marami tayong mga hinanakit at tiniisip na hindi po mabuti sa ating Panginoon. No? That of what, sinabi po sa talatang 22, ano, gayon may pinagkasundo niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman. Tayo po ay naipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng paghihirap ng katawang lupa ng Panginoong Hesukristo at hanggang sa kamatayan ng kanyang katawan lupa. Ano? Ayan po sabi rito, sa pamamagitan ng kamatayan, upang tayo ay maiharap na mga banal, walang dungis, walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Ano po? Iyan po mga kapatid ang layunin na napakaganda po ano na ginawa ng ating pong Panginoong Hesukristo sa atin. Ano? Na yung pong ating kaligtasan ay talagang hindi po ito isang imahinasyon lamang, ano po, at ito po ay hindi isang ordinaryong bagay. Kung titignan niyo po at pag-aaralan natin mabuti, yung pong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi po isang maliit na bagay ito eh. At hindi po ito isang bagay na dapat na binabaliwala ng sino man. Bagkus ito po dapat ay pinapahalagahan. At dahil nga dito, ito sana yung nag-uudyok sa atin na tayo ay talagang maging masunurin sa ating Panginoon at ating pong talagang sambahin ang ating Diyos. Ano po, kumbaga sa English ay i-appreciate natin yung pong kanyang talagang dakilang pag-ibig sa atin. Ano po, hindi natin kailangang kumbaga alinlanganan at kung ano-anong mga katwiran o mga tinatawag nating mga pangangatwiran pa ano sa pag-ibig ng ating pong Diyos sa atin. Napakahalaga ng mga kaibigan at mga kapatid na mapagtanto natin ng mainam ito pong ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ito po hindi para sa Kanya eh. Maliwanag po, ano? Hindi para sa Kanyang sarili, kung hindi para sa atin na mga makasalanan. Siya po ay namatay sa krus, hindi dahil sa Kanyang kasalanan. Siya po ay namatay sa krus dahil sa kasalanan mo at sa kasalanan ko. Yan pong kasalanan mo at kasalanan ko ay Kanya pong binuhat yan eh. Inaring ganap niya at binuhat at dinala niya doon sa krus. At doon sa krus ay Kanyang hinatulan. Iyang kasalanan na yan. Upang tayo ay mapalaya dyan, ano, maligtas dyan at maipagkasundo tayo sa ating Panginoong Diyos. At kung tayo ay mapatawad na sa kasalanan na yan, ay maihaharap tayo sa ating Diyos na isang banal, isang matuwid, walang dungis, at walang kapintasan. Napakaganda po ano nitong talagang layunin na ito
ng Panginoong Hesukristo sa kanyang hinarap na paghihirap at kamatayan sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Hindi po ito isang relihiyon. Kung ikaw ay isang relihiyoso, nauunawaan ko ang iyong kalagayan. Datapwat, yung po relihiyon kasi, hindi naman po yan talaga yung binigay ng Diyos upang tayo ay maligtas. Ang binigay po ng Diyos ay yung kanyang sariling anak. Yung kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. At siya lamang ang natatanging daan. Hindi po inililigtas ng Panginoong Hesukristo ang isang makasalanan upang siya ay magkaroon ng relihiyon. Hindi po yun ang layunin ng gawa ng Panginoong Hesukristo. Ang layunin po ng ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus sa bundok ng Kalbaryo ay upang tayo ay magkaroon ng relasyon sa ating Diyos, sa ating manglilikha. At mangyayari po lamang yung relasyon na yan kung tayo ay mananalig sa Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan natin diyan sa kasalanan na naghiwalay sa atin sa Diyos. Wala po kasing relasyon ang isang makasalanan sa Diyos sapagkat siya nga ay hiwalay. Hiwalay siya sapagkat ang kasalanan ang nagpapahiwalay sa Diyos at sa tao. Kaya po yung kasalanan na yan na naghihiwalay sa Diyos at sa tao, kailangan yan ay maalis. Maalis. At ang tanging makapag-aalis lamang po niyan sa atin ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Siya lamang po ang makapagliligtas sa atin diyan. Ngayon, kapag yan pong kasalanan na yan ay naalis na sa atin at tayo naman ay nananalig diyan po at pananaligan natin yung ginawa na yan ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo at ating pananampalatayan at tatanggapin yan ng may buong pananampalataya sa ating puso, sa ating buhay, yan ay nangangahulugan ng panunumbalik ng ating relasyon sa Diyos. Yung relasyon na naputol at pinutol ng kasalanan yan. Ngayon, kung ikaw ay maligtas dyan sa kasalanan yan, magkakaroon ka muli ng relasyon sa Diyos. Dahil ikay na ipagkasundo na sa Diyos, nagawa ang kapayapaan ng tao at ng Diyos, na linis ang tao sa kasalanan at naiharap sa Diyos na walang dungis at walang kapintasan bagkus isa ng banal. Ang ibig sabihin po ng kabanalan ay hiwalay sa kasalanan. Dahil tayo ay niligtas na ng Panginoong Hesukristo sa kasalanan yan, inihiwalay na tayo ng Diyos dyan sa kasalanan yan. Kaya hindi niya na tayo maaari pa muling alisin. O hindi niya na maaari pang maputol muli ang relasyon natin sa ating pong Panginoon matapos tayong maligtas. Kaya hindi po ito relihiyon, mga kaibigan at mga kapatid. Ang layunin po ng ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus sa bundok ng Kalbaryo ay upang ang isang makasalanan ay magkaroon muli ng relasyon sa Diyos. At yan ay sa pamamagitan ng kamatayan at ng dugo ng Panginoong Hesukristo na ipinangbayad niya sa kasalanan yan na nabuhos sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Kaya alisin nyo sa inyong isipan yung relihiyon. Hindi po relihiyon ang mahalaga dito. Ano mang relihiyon mayroon ka.
kung wala kang relasyon sa Panginoong Jesucristo at kung wala kang relasyon sa Diyos, hindi mo makikita ang langit at hindi ka makakapasok sa langit. Tanging pagkakaroon ng relasyon sa Diyos ang isang paraan at natatanging paraan upang ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. At yan ay sa pamagitan ng kaligtasan mo mula sa kasalanan. Kaligtasan at relasyon. Hindi po relihiyon. Hindi po relihiyon. Na hindi ko pinakikialaman kung ano ang relihiyon mo. Ang importante, kaibigan, yung relasyon. At dapat yan yung bigyan mo ng pansin. Bigyan mo ng pansin. Huwag ka magagalit sa akin. Ano man ang relihiyon mo, kung wala kang relasyon sa Panginoong Diyos, hindi ka maliligtas. At hindi ka rin makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya yung relihiyon, isa-isang tabi mo yan. Sapagkat hindi niyan may liligtas ang kaluluwa mo mula sa kasalanan. Ang relasyon sa Panginoon Diyos, ang kailangan mo, hindi ang relihiyon. Ang kailangan mo, relasyon sa Panginoong Diyos. Siya yung manglilikha. Siya yung manunubos. At kung ikaw ay kusang manunumbalik sa Kanya at makikipagkasundo ka sa Kanya, at iyong tatalikuran at pagsisisihan yung kasalanan na yan, at tatanggapin mo ng may pananampalataya ang natapos ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus sa bundok ng Kalbaryo, magkakaroon ka ng relasyon sa Diyos sa pamagitan ng kaligtasan at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Diyan sa paraang yan, ikay makakapasok sa kaharian ng Diyos at hindi mo na mararanasan ang impyerno magpakailanman sa iyong buhay. Kaya, kaibigan, ngayong gabi, hinihimo kita. Unawain mong mabuti. Unawain mong mabuti. Unawain mong mabuti ang iyong kalalagayan sa harapan ng Diyos. Ikaw ba ay mayroong tunay na relasyon sa Diyos? Yan po ang katanungan. Unawain mong mabuti yung katanungan na yan. Unawain mong mabuti. Sapagkat ang pangunawa po, pangunawang mabuti at pangunawang tapat sa katotohanan, ayan po ang mag-uudyok sa iyo upang gawin kung ano ang tama at nararapat. At yan ang magpapakita sa iyo ng iyong tunay na kalagayan sa harapan ng Panginoon. At pag nakita mo yung iyong tunay na kalagayan sa Diyos, ay dapat mong tanggapin. Dahil nais kang isaayos ng Diyos. Kung ikaw ay marumi sa harapan ng Diyos, ang layunin ng Panginoong Jesucristo na namatay sa krus sa bundok ng Kalbaryo ay dapat mong maunawaan. Ang layunin niya ay malinis ka. Malinis ka sa pamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Ayan ay napakahalaga na dapat mong pakinggan at dapat mong unawain. Ayan po ang ating pinag-aralan na makaraang ating pong pag-aaral. At ngayon pong gabi ipagpapatuloy natin. Pagpapatuloy natin, ito pong layunin ng gawa ng Panginoong Jesucristo sa atin. At babasahin ko po sa inyo ang talatang 23. Sinasabi po rito, kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay
at di makilos sa pag-asa sa ebanghelyo ng inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Tayo po sa mandaling manalangin bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat sa inyong kabutihan sa amin at katapatan ay muli niyong ipinagkalob sa amin ang gabing ito upang kami po ay muli ninyong mapangaralan mula sa inyong mga salita at maipaliwanag sa amin ang mga katotohanan. Lalong-lalo ng katotohanan ng layunin na ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa amin nung siya po ay dumako sa krus sa bundok ng Kalbaryo, na ibilang sa mga kriminal at bagamat walang kasalanan, inaring ganap ang aming mga kasalanan, binuhat sa kanyang mga balikat doon sa krus ay kanyang hinatulan ang kasalanan ito upang kami ay maipagkasundo po sa inyo at magkaroon kami ng kapayapaan sa inyo at mahugasan kami at malinis kami mula sa kasalanan yan upang kami matigil sa amin pong pagkakaroon ng masamang pag-iisip patungkol sa inyo at matigil sa mga masasamang gawa at kami ay patuloy na may pagkasundo sa inyo at maiharap kami sa inyo na walang dungis, bagamat isang banal at wala pong kapintasan. At yan po ang layunin. Napakaliwanag na layunin ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. Tulungan niyo po kami at ang bawat isa at ang bawat nakikinig ngayong gabi na inyo po, Panginoong, pinangunahan at ginabayan. Ano man siya, sino man siya, nakilang Diyos, makasalanan man o naligtas na sa kasalanan, dinadalain ko po sa inyo sa tulong ng banal na Espiritu na inyo pong ipaunawa ang inyong salita upang kanya pong mapagtantong mainam ang inyo pong layunin sa bawat isa sa kanyang sarili sa pamagitan ng bigay ninyo o paghandog ninyo ng inyong bugtong na anak bilang isang sakripisyo upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po ngayong gabi, muli aking dalangin sa pangalan ng iyong anak, ang Panginoong Hesukristo, inyo pong liwanagin ang isipan ng bawat isa. Ang salita nyo na ayong papangaral sa amin yung gabi sa pamagitan ng banal na Espiritu at pamagitan ng paggamit niya sa kanyang alipin ito ay maipaunawa ng mabuti nang sa gayon ito'y maging kalakasan at pagpapala sa bawat isa nang sa gayon lalong tumibay ang pananalig pananampalataya sa inyo, Panginoon. Dalahin ko ang pagliligtas ninyo ng kaluluwa sa gabi ito sa pamagitan ng salita nyo na inyo pong maipapahayag. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa talatang 23 po, mga kapatid, dito ay makikita natin ang isang muling katotohanan. Ano po? Katotohanan. Dito po siya nasabi, kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya. Kung kayo po ay mamamalagi sa pananampalataya at pagkatapos sinabi rito na nababaon, hindi po sa utang, hindi po sa problema, hindi po sa kasalanan, kung hindi nababaon, sa Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin po niya sa English, yung pong nagkaroon tayo ng ugat o rooted, become rooted, grounded, grounded sa ating Panginoong Hesukristo. At sanabi pa rito na matitibay,
Ano po, ibig sabihin po niyan ay kumbaga sa English, na-settle tayo sa ating pong pananampalataya at sa relasyon natin sa Panginoong Kristo sa ating pakikipagkasundo sa ating Diyos. Yan po ay kumbaga naganap na ano po sa ating mga buhay. Ngayon po, titignan natin mabuti rito kung ano po ang ibig sabihin dito sa talatang 23. No? Ito pong salitang kung dito, yung salitang kung ay hindi po yan isang kondisyon. Hindi po kondisyon yan. Kung hindi, yan po ay isang argumento. Ayan po ay argumento ni Apostol Pablo na nais niyang maipaliwanag sa bawat mananampalataya. Sa bawat naligtas na mula sa kasalanan. Ang sinasabi po dito ni Apostol Pablo, gayong, kayo ngayon ay nagpapatuloy sa pananampalataya. Pananampalataya na naganap na sa pamamagitan ng pakikipagkasundo natin sa ating pong Panginoong Diyos. Naganap na po yan eh. Ngayon, kung ikaw ay isang anak na ng Diyos sa mga panahong ito, at kung ngayong gabi ikaw ay anak na ng Diyos, ang ibig pong sabihin nito, at kung ikaw ay tunay na anak na ng Diyos at nagkaroon ka na ng relasyon sa Diyos, ito po yung katunayan. Ito po yung katunayan. Hindi po ito isang sabi-sabi lang. Mismo sa iyong sarili, mapapatunayan mo na ikaw nga ay tunay na anak na ng Diyos. Dahil sa ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan, tinanggap mo na may pananampalataya ang natapos ng ginawa ng Panginoong Kristo sa krus sa bundok ng Kalbaryo, naunawaan mo ang layunin ng kanyang ginawa dito, at ika'y sumampalataya sa Kanya. Tinanggap mo ang Panginoong Yesus bilang iyong tagapagligtas at iyong Panginoon. Ikaw ay niligtas niya sa kasalanan. Ikaw ngayon ay tinanggap na ng Diyos. Ikaw ngayon ganap na ng Diyos. Idiniklara ka ng Diyos ngayon na isa ng matuwid at isa ng banal. Ika'y kanyang inaring ganap bilang kanyang anak. Ang patunay niyan, kahit sa iyong sarili, na ikaw ay tunay na anak ng Diyos, ay ang iyong pamamalagi. Pamamalagi at pagpapatuloy sa pananampalataya. Yan po yung una. Kaya, hindi ka dapat magkakaroon ng pag-aalinlangan. Ano man ang magiging karanasan mo sa iyong buhay, kung mamamalagi ka sa pananampalataya, ibig sabihin, hindi mo iiwan yung pananampalataya na yan na iyong pinanampalatayanan dahil sa iyong pag-asa sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo na naipangaral sa iyo. At dahil diyan ika'y naligtas. Yung pananampalataya ng iyong kaligtasan, kung ikaw ay mamamalagi diyan, at ano man ang mangyari, hindi ka tatalikod o aalis diyan sa pananampalatayang yan na nagligtas sa iyo sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Yan ang patunay na ikaw ay tunay na anak ng Diyos.
At hindi lamang yung iyong pamamalagi diyan sa pananampalatayang yan na iyong naunawaan sa pakikinig mo ng Ebanghelyo, bagkos ikaw ay nababaon. Ibig sabihin, katulad po ng isang punong kahoy, habang siya ay lumalaki sa kanyang pamumuhay, yung pong kanyang ugat ay bumabaon ng bumabaon ng bumabaon sa kailaliman ng lupa upang makayanan niyang hawakan o kontrolin yung kanyang malaking puno na puno ng napakaraming sanga at napakaraming dahon, na kung ang kanyang ugat ay talagang nababaon sa kailaliman ng lupa, gaano man kalakas ang hangin na umihip dyan, mapapanatili niyang matibay at hindi matitinag yung kanyang puno sapagkat maganda ang kanyang pundasyon. Ang humahawak po sa isang puno upang ito'y manatiling nakatayo ay walang iba kung hindi yung ugat na nandoon sa loob ng lupa. Subukan mong imaginein gaano kabigat yung puno na yan na napakarami pang mga sanga na hinahawakan nitong mga ugat na to. Kung ang ugat po, ang kanyang pagkakalat doon sa ilalim ng lupa ay palawak lang ng ganun at hindi po pailalim, madaling mabuwal yung puno. Hindi magiging matibay ang kanyang pundasyon. Ngunit, ang ugat na liban sa palawak ay paloob pa, babaon sa lupa, ay magiging matibay po iyong puno. Ganyan po ang tunay na anak ng Diyos. Nababaon sa kanyang pundasyon sa Panginoong Hesukristo. At sabi pa rito, at matitibay. Matitibay po. Ano po ibig sabihin matitibay? Katulad nga po ng ini-example ko, halimbawa ko, yung isang puno, gaano man kalakas ang hangin o bagyo na dumaan dyan at tumihip ng malakas na hangin sabayan ng malakas na ulan, mayroon po mga puno nakita mo talagang hindi natitinag Yung iba naman natutumba. Sa kanyang mga katabi natutumba pero yung siya ay hindi natitinag. Gumagalaw lang ng ganun yung kanyang mga dahon, kanyang sanga, medyo napuputol yung ibang mga sanga, pero yung puno na mismo, yung katawan ng kahoy ay mananatiling nakatayo. Matibay. Matibay. At yung ganyang klase ng kahoy ay matibay po yan at hindi madaling mabulok. Kapag yan ay pinutol at ginawang gagamit para sa paggawa ng bahay. Matibay. Bakit? Maganda ang kanyang pagkabuhay sapagkat matibay ang kanyang pundasyon. Yan po ang bawat mananampalataya na hindi kayang itumba ng anumang panahon at anumang mga pangyayari sa panahon, maging sa kanyang sarili, mananatili sa kanyang pananampalataya sa pag-asa sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo na kanyang napag-aralan narinig. Iyan po ay nagpapatunay na siya ay isang tunay na anak ng Diyos. At sabi pa rito, at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo.
Ibig sabihin, hindi siya kayang ilayo ng anumang bagay o ng sino man diyan sa pag-asa niya sa Ebanghelyo. Anong pag-asa meron tayo sa Ebanghelyo? Walang iba kundi Panginoong Jesucristo. Yung ating pong tunay na kaligtasan at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yung pag-asang yan, ay nagmula sa ating pakikinig ng Ebanghelyo. Kaya napakahalaga po ang pakikinig ng Ebanghelyo. At dahil dyan, itong si Pablo ay inatasan at ginawang ministeryo ng Diyos. Ibig sabihin, sa kanyang gawain sa kanyang buhay, walang iba kundi ipahayag ang Ebanghelyo. Ang isang tao na tunay na nakaunawa ng Ebanghelyo at nagkaroon ng liwanag dito at nakita niya ang talagang pag-asa sa Panginoong Jesucristo. Yan po ay talagang maliligtas at nagkakaroon po ng relasyon sa Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga ng pag-unawa at hindi lamang basta pakikinig sa salita ng ating pong Panginoon. Kaya ito mga kapatid ang layunin ng gawain ng Panginoong Jesucristo. Hindi lamang tayo may pagkasundo sa ating Diyos, hindi lamang tayo nabigyan ng kapayapaan sa ating Diyos, hindi lamang tayo nalinis at naligtas sa kasalanan, at hindi lang nagkaroon tayo ng matuwid na pag-iisip at kapayapaan at nawala ang ating mga puot sa ating Diyos, hindi lamang tayo naiharap sa Kanya bilang isang banal at walang dungis at walang kapintasan, bagkos tayo ay mapanatili diyan po sa pananampalataya natin sa Kanya. Pagkatapos maibaon tayo sa pagkakakilala sa ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay maging matibay at hindi makilos anuman ang mga pagsubok na dumating sa buhay, sapagkat alam natin ang ating pag-asa walang iba kundi Panginoong Jesucristo, at sa Kanya ay mayroon tayong tunay na kaligtasan, hindi lamang mula sa kasalanan, bagkus sa lahat ng mga maaari nating harapin sa buhay habang narito tayo sa sanglibutan, na ang lahat ng yan ay ating mapagtatagumpayan sapagkat ang sa atin ay walang iba kung hindi ang dakilang Diyos. Sinabi ng Biblia, kung ang Diyos ang nasa atin, sino ang laban sa atin? Yan ang pangako ng Ebanghelyo. Yan ang pangako ng Ebanghelyo. At yan ang hatid sa atin ng Panginoong Jesucristo. Ng Diyos ay ating maging kakampi, maging sandigan, maging proteksyon. Yan ang pag-asa na mayroon tayo sa ating pong Panginoong Jesucristo. At napakahalaga na yan po ay inyong mapagtanto ng mainam sa pamagitan ng pakikinig sa banal na Espiritu habang Kanyang ipinapangaral ang salita ng Diyos sa atin. Dahil dyan, titibay tayo sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaibigan, kung ikaw nakikinig ngayong gabi, subalit ikaw ay hindi pa naliligtas, umaasa ako at naniniwala ako na ang banal na Espiritu ay naipaliwanag sa iyo ng mabuti ang salita niya na naipangaral ngayong gabi. Kung ang banal na Espiritu ay nangungusap sa iyo at ikaw ay kanyang kinukonbik,
at naipaliwanag sa iyong mainam ang layunin na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus sa bundok ng Kalbaryo. At kung ikaw ay pinapangunahan ng banal na Espiritu ngayon na iyong panampalatayanan ang Panginoong Jesucristo at ikay makipagkasundo na sa Diyos na tapos nang naipagkasundo sa iyo. Sundin mo ang pangunguna sa iyo na banal na Espiritu. Tanggapin mo ng maluwag sa iyong puso, sa iyong kalooban, na ikay makasalanan dahil ikay naipanganak na makasalanan. At tanggapin mo ang layunin ng Panginoong Jesucristo. Panampalatayanan mo ang kanyang ginawa para sa iyo sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Layunin niya na ikaw ay maligtas diyan sa kasalanan niya. Hindi magandang pakinggan na masabing tayo'y makasalanan. Ngunit yan ang katotohanan. Datapwat may magandang balita para sa iyo. Maaari ka namang maligtas diyan sa kasalanan yan. At ikay malinis at maideklara ng Diyos na isang matuwid at hindi ka na niya ibibilang pa sa mga makasalanan. Yan ay sa pamagitan ng kanyang anak, ang Panginoong Hesus. Kung ikaw lamang ay mananalig sa Kanya. Pagsisihan mo ang kasalanan yan. Hilingin mo sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo na iligtas ka dyan sa kasalanan yan. At kapag ikay naligtas, kalimutan mong ikay naging makasalanan. Sapagkat kapag naligtas ka sa kasalanan yan, hindi ka na ituturing ng Diyos na isa pang makasalanan, bagkus isa ng matuwid. Yan ang magandang balita. Kaya huwag kang manatili dyan sa kasalanan yan. Dahil tanggapin mo man o hindi na ikay makasalanan, yan ang katotohanan, makasalanan ka. Ang kailangan dyan, ang solusyon dyan, ay ang maligtas ka mula sa kasalanan yan. Kaligtasan ang kailangan mo mula sa kasalanan yan upang maideklara ka ng Diyos na hindi na makasalanan sa kanyang harapan. Tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Natatanging tagapagligtas at Panginoon na may pananampalataya sa iyong puso. Idideklara ka ng Diyos na isa ng matuwid mula sa pagiging makasalanan. Ngayong gabi, kung nais mong tanggapin ang Panginoong Hesus, nais kitang tulungan, gabayan sa panalangin ng pagtanggap na may pananampalataya. Gawin mo ang panalangin ito, sundan mo. Ito'y panalangin mo na may pananampalataya. Iyuko mo ang iyong ulo, ipikit mo ang iyong mata. Ito ang panalangin. Ipanalangin mo sa Diyos. Panginoong Diyos, maraming salamat po sapagkat sa gabing ito, ako po ay iyong ginabayan upang makapakinig ng iyong salita. Ito po'y nagpapatunay ng iyong malaki pag-ibig sa akin. Salamat po sapagkat ako'y inibig mo. Inaamin ko ang aking pagiging makasalanan at nais ko magpasalamat sa iyo sapagkat inibig mo ako sa aking kalagayan bilang isang makasalanan. Ibinigay mo ang iyong anak sa layunin na ako ay maligtas, malinis at mapatawad sa kasalanan ito. Nais ko pong ihingi ng tawad sa inyo ang kasalanan ito. Patawarin niyo po ako at linisin dito sa kasalanan na aking namana kay Adan
kasalanan na nagpahiwalay sa akin sa inyo at kasalanan na siyang maglulukmok sa akin sa dagat-dagatang apoy. Iligtas niyo po ako sa kasalanan ito. Alisin niyo po ito sa akin. At ngayong gabi, kinikilala ko ang Panginoong Hesukristo bilang natatanging aking tagapagligtas. Panginoong Hesus, tinatanggap po kita sa aking puso bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Iligtas niyo po ako sa kasalanan ito at sa kapahamakan na dulot nito. Ipinagkakatiwala ko sa inyo ng aking kaluluwa at umaasa ako at nananalig sa inyong pangako na kaligtasan sa akin. Maraming salamat po sa pagtanggap at pagligtas sa akin sa kasalanan. Itong aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung ang panalangin yan ay iyong ipinanalangin ngayong gabi sa Panginoon Diyos, panampalatayanan mo ang pangako ng Ebanghelyo at ang pangako ng Panginoong Jesucristo. Ang kanyang layunin na kanyang ginawa sa krus sa bundok ng Kalbaryo para sa iyo ay walang iba kung hindi ang maligtas ka sa kasalanan. At ikaw mapagkasundo sa Diyos at mahirap sa Kanya na walang dungis, walang kapintasan, bagkus isang banal. Hamon ko sa iyo, patuloy kang makipag-aral sa amin ng salita niya tuwing Huwebes sa ganap na alas 7 ng gabi. Upang sa ganon ay lalo mong makilala ang Panginoong Diyos at ang kanyang mga layunin para sa iyong buhay at sa iyong hinaharap. Mga kapatid, napakaliwanag po ng salita ng Panginoon. Umaasa ko sa tulong ng banal na Espiritu. Ito ay naunawaan ninyo. Hindi lamang po dapat na manatili o magwakas dyan sa inyong pagkaunawa, bagkus ito ay inyong gampanan sa inyong pang-araw-araw na buhay para sa kalwalatian ng ating Panginoon. Isa ka ng anak ng Diyos. Manatili ka, mamalagi ka diyan sa pananampalataya. Maging matibay ka sa Panginoong Hesukristo. Lumago ka sa pagkakakilala sa Kanya. Nang sa gayon, ikaw ay hindi makikilos ng anumang mga pagsubok na maaari mong maranasan sa iyong buhay bilang isang Kristiyano. Manalangin tayo. Salamat po, dakilang Diyos, sa tulong mo at sa iyong pagpapaliwanag ng salita mo na ipinangaral mo sa amin ngayong gabi. Salamat sa iyong matapat pag-ibig sa amin at patuloy na kami pinangangaralan mo ng iyong salita mula sa Biblia at sa pangunguna ng banal na Espiritu. Purihin po kayo sapagkat tunay na kayong Diyos namin na matapat at napakabuti sa amin. Salamat sa iyong salita. Tulungan niyo kami patuloy sa pamagitan ng banal na Espiritu na ito po ay aming mapamuhayan sa bawat araw. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At yan po muli, mga kaibigan, kapatid, pansamantalang nagtatapos ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos patungkol po sa layunin na ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Ano po nang tayo doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Hanggang sa susunod na Huwebes po, patuloy tayong magpagabay sa banal na Espiritu upang patuloy niya tayong mapangunahan at patuloy na siya ay makapagministeryo sa atin sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng kanyang salita dito sa ating online Bible study ayon sa Biblia. Hanggang sa susunod na Huwebes po, muli magandang gabi sa inyong lahat.
Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. How kind his goodness, how calm his peace, how long his patience, and all of these he gives to me. So I will praise him with every breath, for he has rescued me